Who's afraid of the Kaliwa Dam project? Definitely not the Duterte administration, of the firm belief that the China-funded multi-billion peso deal will help secure Metro Manila's water supply in the long run. But it's a different story for communities around the proposed dam. Welcome to On the Record. I'm Ruth Cabal. We are studying it right now. Mas lalo nga mas gusto namin yung pwede libre o kaya kung pwede mabawi namin yung perwisyo na yan. We don't have any idea kung magkano yung nananakaw, quote-unquote. Our guests for this episode, Father Pete Montaliana of the Save Sierra Madre Network Alliance, a group opposed to the construction of the Kaliwa Dam. Marcelino Tena, he's the president of the Samahan ng mga Katutubong Agta Dumagat. We also have Tony Lambino, Assistant Secretary at the Finance Department. And joining us via the phone is MWSS Administrator Reynaldo Velasco. Welcome to the program, gentlemen. I'd like to start with ASEC Tonino. Can you just give us an overview of the Kaliwa Dam project? Kasi pala, it was approved by NEDA way back 2014, but proposals for the construction started Marcos time pa. Ano ba tong proyekto na ito? So Ruth, itong Kaliwa Dam project ay matagal na nga pong pinag-uusapan. 1970s pa nag-umpisa. It used to be part of a larger proposal, which was the Layban Kaliwa system. Ito po ay ginawang proposal para magkaroon ng secondary source ang Metro Manila and surrounding areas dahil alam na natin since the 70s that over time the demand would grow to a level na hindi na kaya ng Angat Dam. Kasi ang Angat Dam ay hindi lamang para sa households or urban areas, pero pati para sa agriculture areas and for electrification. Kaya matagal na po itong panukala and after decades, hindi pa rin naipatayo. Ito pong recent proposal, hindi na po kasama ang Layban. It is only the Kaliwa, which is the smaller project na downstream. Yung Layban kasi upstream yan. So ito pong proyektong ito ay maaring mag-produce ng 600 million liters per day. Although the tunnel that is part of the project proposal can handle 2,400 million liters per day. At ang suggestion ng iilan ay maaring galing sa kanan yung additional 1,800. Kasi kaliwa kanan siya, no? To augment the 600 from the Kaliwa Dam. Ngayon, ito pong upgradability ay napakahalaga dahil ang estimate natin ay the Kaliwa supply will last for a few years. No? It will provide into the medium term. Pero yung long-term needs ay hindi masusustain. Kaya kailangan ng additional capacity. Pero can you just explain lang, kasi when it started, nung inapprove siya ng NEDA, it was a PPP or a public-private partnership. Now it's an ODA from China. Ano ba yung difference? Ba't nabago? Well, yung cost estimate under the PPP program was 18.7 billion pesos. Ito pong ODA ay 12.2 billion pesos. So, mas mura ang project cost. In addition, yung financing cost ay mas mababa rin dahil concessional loan agreement po ito at 2% payable over 20 years with a 7-year grace period in US dollars. So compared to a PPP, the project cost is lower, the financing cost is lower because the private sector under a PPP agreement would not be able to borrow at 2% in US dollars over a 20-year period. Okay, I think we have Administrator Velasco on the line. Good evening, sir. Good evening. Sir, in terms of yung supply for Metro Manila, can you just tell us ano po yung magagawa nitong Kaliwa Dam project? Why do we need it? Well, ito yung sinasama natin yung short-term project na natin yan kasi on the mill na. Hopefully, we can start working on it as soon as we complete the requirements like ECC, saka ating mga prior consent ng ating mga ingenious people. So, kailangan ito because it will provide at least 5 to 6 years of water for Metro Manila after it shall have been completed.
supposedly by 2023, but we are trying to convince the contractor if he can do it by 2022 before the end of our Duterte administration. Okay, we go now to the other people here in the studio kasi ang concerns naman sa kabilang banda nila Father Pete at saka nila Marcelino ay yung environment and yung effect sa possible displacement. Can you tell us about it po? Well, ang medyo problema dyan sa Kaliwa Dam ay yung maapektuhan. Yung una, yung katutubo, that's their ancestral domain. Hanggang ngayon ay wala yung FPIC. And that has been in the plan since 2014. Sinimulan, in-announce ni Presidente Aquino. Wala pang FPIC yun. Tapos ang kinakatakutan ng maraming tao doon, 100,000 people sa baba, ay nakaranas na ito ng kalamidad noong 2004, yung flash flood, and 1,000 people died. Ngayon, walang kasiguruduhan kasi wala kaming nakukuhang document from the agencies regarding the Kaliwa Dam. Hindi binibigay sa amin ang mga datos. We have been asking that since 2017. Walang binibigay na. Pwede namin pag-aralan kasi nakakatakot talaga. May earthquake fault dyan na 2, active. And mismo nagkonsulta na kami sa isang geologist na yung ganung kataas na dam is dangerous doon sa earthquake fault na yon. Hindi yan nasasagot sa amin kasi hindi naman binibigay yung mga datos. Which is why you gave a Freedom of Information letter kanina lang po. Yes. Iyon, isa rin yun. We are asking them to give us the data. Kasi karapatan ng Pilipino yan eh. Hindi lang apektado doon yung 100,000 Filipinos, kundi apektado na ng buong Pilipinas kasi lahat magbabayad ng utang na yon. Now, recently we have dams that collapsed sa Brazil, sa Laos, sa Myanmar, dahil sa yung napakalaking bagay ngayon ay yung climate change. Ang isang buwan na ulan can go down in 1 or 2 hours. Ngayon, kakayanin ba yung ng dam na yon, yung ganong kalakas? Okay. The question naman is addressed to Marcelino. Ano bang posibleng maging epekto sa inyo? At ilan sa inyo yung maapektuhan? Sa amin, ma'am, yung maapektuhan dito una, yung aming lupaing ninuno. Ito na lang talaga yung natatanging tirahan naming mga katutubo. Ngayon, doon sa maapektuhan, ang kabuuang mga katutubo, kahit hindi po direct affected, basta't lupaing ninuno, lahat kami doon, 10,000 plus na mga katutubo. Kaya, pag lupaing ninuno ang pinag-usapan, ina lang po yung natitirang pinakamagandang tahanan namin. Hindi po kami sanay tumira sa ganitong lugar. Ito na rin po yung pinag-umpisahan namin, nung isilang kami, yung mga ninuno namin. Ito na talaga. Ngayon, ang kipinapangamba po namin ngayon, nung ipasok ang programang Centennial Dam na yan sa Kaliwa, hindi nila dinaan sa tamang proseso ang FPIC. Nagsuri sila ng tubig, nagmarker na agad sa site ng dam, naglagay na ng access road punta sa site ng dam, na sabi nila, kinikilala ang FPIC o free fryer sa mga katutubo. Yeah. At dapat kumatok sa tahanan bago pumasok sa aming lugar. Pero anong nangyayari, ma'am, ngayon, hindi na eh. Binabraso na kami na hindi lang pati braso, tadyak na pati ang ginagawa sa amin. Bakit? Dahil nasa loob na ng tahanan namin, yung pangbigas namin, ay sinasaing ng mga humihingi sa amin ng FPIC. Hinihingi din namin yung ano bang design ng kanilang dam. Kasi gusto nyo kung paano kayo maapektuhan sa mismong lugar nyo. Ano po? Yung dokumento, alam naman magbigay ako ng FPIC, hindi ko alam yung lagay ng dokumento kung ano. Totoo, wala po kami pinag-aralan, pero may mga partner po kami na handang magturo sa amin noong ano ba yung proyekto. Si Administrator Velasco, can you address this, sir? Una muna yung possible displacement ng mga katutubo daw po. Well, una po, yung sinasabi ng 10,000,
ang actual tamaan lang ng dam dyan is about 46 families. No? And yung sinasabi nila na na wala namang consultation, marami na kaming series of meeting. Pira pa yung 2 bisa kung napunta dyan sa Infanta para pag-usapan itong mga problemang ito. But in the first place, yung design na sinasabi nila is still ongoing dahil itong project nito is design and build, no? So, yung walang ibibigay sa kanila kasi hindi pa nasasubmit for final approval yung design. But it's now ongoing. Hopefully, matapos po yan by May. And you will show it to them, sir, and conduct consultation. Yeah. Okay. Opo. In the meantime, mayroon na tayong consultation dyan. Even before, nag-uusap na kami dito, nag-uusap kami dyan, dito sa Manila, in-invite na namin. Marami ng meeting po yan na ginagawa. We are aware of the procedure, no? May process yan. Hindi po natin isusurcut yung process. Ginagawa po natin yan. In fact, mayroon tayong ongoing dyan. At saka yung concern nila dun sa dam na ito ay fault line or what, ang Pag-asa sinasabi hindi. But of course, mayroon din silang sinasabing source. But of course, our source is the official, ang Pag-asa. Ngayon, even given that, ang ating pong dam ay design. Lahat ng ginagawa nating struktura, hindi lang po yung Kaliwa Dam. Lahat ng project ngayon ng MWSS is supposed to withstand the big one or the 7.2. So, ang design niyan, especially the walling and even the conveyance tunnel, because the conveyance tunnel, hindi naman sila mapikto masyado dyan kasi it's actually 200 meters below the top surface, But we can be assured na ito po ay i-design para sa ganon hindi maapektuhan yung sinasabi nilang floods, Now, in addition to that, nung nag-dialogue kami dyan, yung concern nila about the dike, about flood control. Meron po kasi dyan sa Infanta na hindi pa natatapos na project dahil tama po yung sinabi nila, sometime early 20s, nagkaroon sila dyan experience na masamang baha at maraming naapektuhan. Kaya po, ang DPWH ay may 4-year program dyan na simultaneously pagkatapos ng dam, in place na rin po yung flood control na makakapag-protekta sa kanila. In addition, the other issue dyan ay yung irigasyon. Kaya sabi nila, kukunin ng Metro Manila ang tubig, paano naman kami? Baka wala na kaming tubig pananim. Again, after that was brought up, we brought the NIA there. And NIA promised to, in fact, I think naka-start na itong year nito pag na-approve yung ating 2019 budget. Mayroon ng mga nakalaan dyan na pundong para ayusin yung kanilang irrigation na hopefully also before or at the same time na matapos yung project, tapos na rin po yung project na yan kasi malalaki naman pundo yung involved dyan at sabi ng NIA at saka DPWH ay ipipacing din nila na hopefully by the time matapos yung dam, tapos na rin po yung project nila. Para sa yung pangamba ng ating mga mamayan ay malulunasan at sana po hindi magkakaroon ng baha dyan. Okay. Sana po maganda pa rin ang kanilang kabuhayan. Administrator, we'll just take a short break kasi gusto rin namin pa-address yung sinasabi lang FPIC, free and prior informed consent, and then may iba pa pong sasabihin sila, Father. We'll continue our discussion after a quick break. This is On the Record on CNN Philippines. We'll be right back. Welcome back to On the Record. Our topic, the controversial Kaliwa Dam project, which will bolster the water supply in Metro Manila. Father, narinig niyo po kanina yung assurances ni MWSS Administrator Velasco. Sabi niya continuing ang consultations. He also gave assurances dun sa earthquake fault na may study na malayo naman daw. And for the dumagats, how would you respond to that? Ang problema ng MWSS ay hindi sila transparent. Bukod sa hindi transparent, binabraso nila yung mga tao. Sa halip na i-assuage yung damdamin ng mga tao, natatakot kami dito, pipinipilit nila. For instance, ang mayor ng Infanta that opposes the dam, ilang beses pinatawag sa Malacanang. Yon. Tapos, yung mga sinasabi, done deal. Sa halip na ibigay yung, kung ako ang natatakot, ang gagawin mo sa akin, bigyan mo sa akin yung datos. At sabihin, ay ito yung mga remedial matters. Hindi binibigay eh.
Sasabihin lang sa akin, basta tapos na yan. Kahit na may opposition dyan, tapos na yan. Marcelino, anong nakikita nyo how to resolve this? Kung possible relocation, okay ba sa inyo yun? Or talagang ayaw nyo doon sa area nyo? Kung sa amin po, talagang kinagis na namin yung area yan. Ngayon, kung i-relocate kami, hindi kami sanay mabuhay doon sa mga lugar na ganoon. Ang sa amin ho, tingin namin pag relocation, ito hindi tahanan. Ito ay kulungan sa aming mga katutubo o libingan. Dahil hindi po kami malaya doon sa lugar na gano'n eh. Kaya ang kinagisnan po namin, binigay ng ninuno namin, yung gubat. Doon po kami talaga nakatira. Hindi kami sanay doon sa i-relocate na nakikita naming style nito, yung mga tirahan. Hindi na po kami roon. Doon pa lang, dinadahan-dahan na kaming patayin. To Administrator Velasco, sir, yung sinasabi po nila na parang done deal, binabraso daw, or pinipilit daw sila na matuloy itong proyektong ito. Hindi po totoo yun. Ako mismo nagpunta dyan 2 beses sa Infanta. At saka, ang dami rin bis na pinatawag namin yung mga mamayan dito. Hindi tayo nang babraso, sumusunod tayo sa proseso. Yung mga sinasabi nila na yung mga problema dyan, in fact, even yung relocation, ano? Ang relocation naman ay dyan din sa vicinity yan. Hindi natin sila i-relocate sa lugar na hindi sila comfortable dahil po, nung kami, nakikipagkonsulta kami sa NCIP, the National Commission on Indigenous People. At kami po ay ina-advisean na yung mga culture, yung mga values, hindi natin po yan, in fact, pati yung pag-design ng bahay. Halos pareho ng kanilang bahay na nandyan, naalisin, pero mas maganda pa. At saka, hopefully doon sa community, magkakaroon pa sila ng better opportunities for livelihood. Ito po yung talagang 46 na nandun, na-apektuhan talaga doon sa dama kasi hindi naman to kasama talaga yung, hindi naman natin i-relocate yung mga tao na hindi kasama doon sa 46 families na nasensus na ng gobyerno. So, mayroon na tayong mga number of people dyan. At itong 46 people naman, hindi nagreklamo eh. Hindi ko alam kung bakit yung mga nagreklamo ay yung mga tao na hindi affected. Hindi naman natin sila i-relocate. Bakit sila tatakot na i-relocate? We will not relocate anybody outside of the 46 people, yung mga 46 na tao na naapektuhan ng dam. Si Marcelino daw may sasabihin po. Sir Velasco, ganito po yan. Paano hindi ko masasabi na hindi binabraso kami? Una, nung magkaroon kami ng dialogo ng NCIP sa Infanta, sa Batikan, nag-usap kami ni Director Almonte at ang hinihiling lang namin doon sa Asembleya sa 5 cluster sa Nakar ay ipuspon muna at nag-usap kami roon na 6 na buwan yung binibigay namin para pag-aralan namin yung hinihingi naming document at saka yung kinakailangan maayos pa rin ng katutubo yung IPS dahil ang sinasabi nila magulo daw kaming mga katutubo dahil maraming organisasyon. Ang tanging hinihiling namin, kaya gusto namin mga 6 months na huwag munang ituloy yung asembleya para mabuo muna at nagkakaisa yung mga katutubo at may isang desisyon. Ngayon, nag-usap kami at sinabi ni Director Almonte na payag sila. Pero sa madalit salita, maganda yung paghihiwalay namin. Pero nagsabi pa rin yung abogado ng NCIP na hindi nila pwedeng itigil o hinto yung asembleya dahil mismong sila ay malilintikan. But if ever open po kayo, kasi sinabi naman ni Administrator Velasco na magpapatuloy ang consultation, so makikipag-usap po kayo sa MWSS kung sakasakali. Kami laging hintay namin na pakikipag-usap. Kaya nga lang, ang problema nga, naging problema raw sa asembleya, sinabing, okay, tinatanggap namin yung 6 na buwan. Pero nabalita namin, kinabukasan, diretso pa rin yung pinag-usapan. Sinira nila yung usapan. Kaya pakiramdam namin, ang NCIP hindi panig para sa mga katutubo. Dapat hindi na opisina ng katutubo yan. Yan opisina ng MWSS dapat. Totoo lang yon. Pwede kong dugtungan yan, Kung talagang tapat ang MWSS sa paggalang sa katutubo, tulad ng sinasabi, bakit sila nag-construct ng access road na walang FPIC? And that's required by law. Okay. Bakit sila naglalagay ngayon ng muhon doon mismo sa area and they need FPIC for that?
Okay. Father, we'll take another quick break, but tutuloy natin yung discussion, and we're going to talk about sinasabi nilang isa pang better alternative. I don't know how the finance department sees that, a Japanese-funded project. We're taking a quick break. You're on the record here on CNN Philippines. You're still watching On the Record. We're on the final stretch of the program. Asek Tony, kasi may lumabas na isa pang project naman by Japan's Global Utility Development Corporation. Sabi, low-level dam, mas mura daw, mas marami daw mapoproduce na tubig, wala daw maapektuhan ng mga indigenous groups. Ano ba itong proyekto na to? Ba't hindi na lang to pinili? Tapos sabi, mas mababa pa daw yung interest. Actually, hindi siguro mas mababa yung interest. Ang sinasabi nila, no cost to government. But that needs to be clarified kasi ang no cost to government, hindi yan ibig sabihin na no cost to the consumer. Dahil nag-i-invest po sila, certainly they intend to recover that investment. So in the end, ipapasa po yan sa consumer. But what is the project that they're proposing? Ibang-iba po yan sa Kaliwa Dam proposal. Ito po ay isang low-level dam, tulad ng sabi nyo, isang weir. 7 meters versus 60 meters. At itong weir ay flow of river basis. Ibig sabihin, may tubig lang pag may agos ang river. Ilog, So in this context of climate change, hindi na natin ma-predict kailan ang drought, kailan ang flood. Hindi siya nakakapag-impound ng water supply. Hindi nakakaipon, ganon. So, it will only work when there's a flow, a steady flow. Ngayon, itong dam, it can impound and collect around 57 million cubic meters The Kaliwa of Dam water. project. The Kaliwa Dam project as designed and provide 600 million liters per day. Kahit drought season, ibig sabihin, mas pinili na- while there is still supply in the impounding area. Mas pinili ng gobyerno yan over the low-level dam. So wala na tong ngayon. Pinili na yan nung last administration. So there's pa. no point talking about it. Well, actually, dahil ang project ay nasa priority investment plan, Yung Kaliwa. ang Kaliwa Dam, Okay. legally, we're actually not allowed to entertain a project Another. that has a component of an existing project that is in the priority plan. So wala na But still, it's still important to explain the difference. Kasi dapat maintindihan ng taong bayan bakit ang weir ay hindi kasing effective na solution sa ating mga water needs compared to the dam. Okay, final words na lang po. Ito bang Kaliwa Dam project ay makakabuti o hindi para po sa inyo? Hindi yan makakabuti para sa amin dahil ngayon ay climate change. Pag climate change, you cannot predict kung gaano karaming ulan ang darating. At ang problema nga dyan sa climate change ay may lindol, kasama yan sa paggagalaw ng mundo. And we really need a study. There is no study that is being given to us to assure the people of kampante dito sa babayaran din naman ng tao yan. Marcelino, short lang. Sa akin, ma'am, wala ding magandang maidulot sa amin yan dam. Kaya ito, patuloy kami nakikipagdialogo kung saan para iparating din namin yung aming mga saloobin. Yun po yung Okay. Administrator Velasco, sir. Well, dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Secretary Lambino tungkol dun sa advantage ng isang tama kita weir. Precisely, bakit tayo napo-construct ng dam, hindi weir? Para kung summer, walang tubig, meron tayong magagamit. Bakit tayo gagastos ng pera na pagka wala rin tubig, ay summer, walang tubig, wala rin tayong makukuha. Ang kailangan natin ng tubig pag summer. That's why we need the dam to collect water so that during summer, nung walang tubig, meron tayong magagamit. So, doon lang po sigurong punto. Huwag na natin masyadong pag-usapan pa kung ano yung malaking advantage. At saka dito sa sinasabi ng Japanese, yung nag-submit siya ng report, actually, hindi binuksan ng board yan kasi unang-una, hindi nga qualified under the yung unsolicited proposal. O bakit bubuksan pa namin yan? So, pinayagan lang siya mag-explain. Okay. Pero actually, nakasil yung kanyang proposal, hindi na ginalaw dahil meron na ngang approval yung Kaliwa. Okay, thank you po.
Okay. Thank you, Administrator. We're running out of time. And thank you to our guests that's on the record this week. Thank you for watching. I'm Ruth Cabal. We are studying it right now. Mas lalo nga mas gusto namin yung pwede libre o kaya kung pwede mabawi namin yung perwisyo na yan. We don't have any idea kung magkano yung nananakaw, quote-unquote.